Mel Aligada. Red flags ng PhilHealth, marami ayon sa COA. Ba, detalye sa naturang balita, narito si Mel Aligada. Go, Mel! Yes, maraming salamat. Bagamat itinuturing ng ilang sektor na tagumpay sa serbisyong pangkalusugan ang pagbabalik sa PhilHealth ng 60 bilyong excess funds, muli namang lumutang ang mga issue ng mahinang pamamahala sa opisina nito ng PhilHealth mismo. Batay sa ulat ng Commission on Audit noong 2024, mahigit 1 bilyon piso na claims ng DOH retained hospitals mula sa PhilHealth ang tinanggihan o ibinalik sa mga ospital na nagdudulot ng matinding epekto sa operasyon ng mga ospital at kabayaran sa mga healthcare workers. Ayon sa COA, 786.6 milyong piso sa claims ng 13 DOH retained hospitals ang direktang denied, habang 298.7 million naman ay return to hospital na sa praktika ay katumbas din ng hindi pagbabayad. Ipinunto ng COA na pangunahing dahilan nito ang kakulangan ng monitoring, hindi maayos na reconciliation ng mga record, sirang mga internal system at komplikadong manual filing bago ipatupad ang mga electronic claim. Hindi lamang pampublikong ospital ang apektado dahil noong 2021 ayon sa COA, nagbanta ang mga Private Hospitals Association of the Philippines ng 5 araw na boycott dahil sa 20 bilyong unpaid claims mula sa PhilHealth. Sinisisi rin ng ahensya sa mahigit at non-medical requirements na nagdulot ng paghihintay ng taon bago ma-reimburse ang claims ng mga ospital. Ayon sa COA, ang malaking bilang ng denied claims ay kumakatawan sa substantial loss ng pondo na sana'y mahalaga sa pagpapatakbo ng ospital. Kabilang ang maintenance, operating expenses, pag-upgrade at pasilidad at pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan. Idinagdag pa ng COA na pinipigilan nito ang mga healthcare workers na matanggap ang nararapat na compensation mula sa kanilang serbisyo. Tungkol naman sa 89.9 bilyon na sobrang pondo ng PhilHealth kung saan 60 billion ang nailipat sa National Treasury bago idineklarang labag sa konstitusyon ng Korte Suprema, tinukoy ng COA na posibleng ginamit ang pondo para palawakin ang benefits package ng mga miyembro, lalo na para sa mga senior citizens, PWDs at marginalized sector. Sa kabila ng pagtaas ng kontribusyon ng mga manggagawa, bumaba pa ang benefit claim payouts ng PhilHealth noong 2023 sa 118.9 billion kumpara noong 2022 na 130.56 billion na nagpapakita ng kabiguan na ipatupad ang Universal Healthcare Law. At yan ang report. Ito po si Mel Aligada reporting para sa Media House Express News Channel, ang kauna-unahang internet TV radio sa Pilipinas. Back to you. Balita ng Bansa. Maraming salamat sa reporte yan, Mel Aligada.